Simple lang naman ang pangarap ng dalagang si Aika, kundi ang maging maayos lang ang kanyang buhay. Isa siyang papa's girl at masaya naman noon ang buhay nila bilang isang maliit na pamilya. Pero nang dumating ang malaking dagok sa kanyang buhay, ay doon na para bang nagbago ang pag-ikot ng kanilang mundo. Namatay dahil sa malubhang sakit ang kanyang ama, kaya tanging si Aika at ang kanyang ina na lamang ang magkasama. Parehas silang lugmok at labis na nasaktan. Kung si Aika ay sinasadyos niya ang lahat ng sakit ng kanyang nararamdaman, ang kanyang ina na may ginasta ang perang naipon ng ama para sana sa pag-aaral niya ng kolehiyo. Sugal dito, inom doon, pusta dito, lasing doon. Iyan na ang laging routine ng kanyang ina na siyang naging dahilan ng pagbagsak nila. Hindi naman sila mayaman at nasa average lamang ang kanilang pamumuhay. Pero dahil nga sa pagiging lulong ng ina sa sugal ay mas lalo pa silang naghirap. Aika! Aika! Rinig ng dalawang sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali namang tumayo si Aika mula sa pagdarasal at binuksan ang pinto. Bumungad naman agad ang lasing na lasing niyang ina, kasama pa ang isang hindi pamilyar na lalaki. Nagawa pa nga siyang batukan nito bago pumasok. Buwisit kang bata ka, ilang Aika pa ba ang babanggitin ko bago mo buksan ang pinto ha? Oh, sorry po ma, nagdadasal po kasi ako eh. At ano na naman bang pinagdarasal mo? Dinig ba ng Diyos ang panalangin mo, ha? Hindi naman, di ba? Okay, may sabaw ba sa kusina? Opo, ma, pero kaunti lang po yun eh. At bakit? Sana inubos mo lang kung wala ka rin naman palang planong tirhan ako. Buwisit na buhay to, oh. Tira ko po iyan kaninang tanghali, ma. Ulam ko po sa school. At bakit hindi ka nagluto ng ulam? Alam mo namang uuwi ako, di ba? Wala na po kasing stock ang ref, ma. Wala na rin pong dilata. Wala naman po akong pera eh. Ponyemas Aika, nagpakahirap nga ako sa'yo noong sanggol ka pa. Tapos ngayong malaki ka na't 12 anyos na'y hindi ka pa rin maaasahan? Mahal, hayaan mo na. Baka naman wala na talagang pera ang bata. Hayaan mo't magdadala ako ng ulam dito bukas. Wika naman ng lalaking kasama nito na nagngangalang Jipoy. Ay, salamat. Mabuti lang talaga at nakilala kita, Jipoy. Uuwi ka na ba? Dito ka na lang matulog para masulo naman kita. Oh, bukas na at kailangan mo nang magpahinga. Masusulo mo naman ako lagi eh, dahil iyong-iyo na ako magmula ngayon. O siya, sige, aalis na ako mahal ha. Iha, alis na ako. Ikandado mo na ang pinto. Paalam pa nito, saka umalis. Kinandado naman agad ni Aika ang pintuan, saka pa naisipang sundan ang ina sa kusina na nooy kumakain na. Ma? Panimula niya sa mahinang tono. Bakit na naman? May bayarin po kasi kami para sa test papers bukas. Hihingi po sana ako ng pera kung mayroon ka dyan. Bakit? Ano bang meron bukas sa paaralan nyo? Exam po, ma. Wala na po kasi akong pera, ma eh. Hindi nga po ako bumili ng ulam kanina at hiningi ko na lang po sa karinderya yung libreng sabaw ng baka. Wala akong pera dito. Tsaka pwede ba, Aika? Pati ba niyan ay problemahin ko pa? Huwag ka nang mag-exam. Pero ma, kailangan ko pong mag-take ng exam dahil hindi po ako papasa kapag hindi ako makapag-take. Di, huminto ka? Punyemas, sinira mo ang pagkain ko dito eh. Masakit ang ulo ko ha, kaya huwag kang dadagdag ngayon. At simula bukas, hindi ka na papasok sa school. Ang mabuti pa'y mag-apply kang tindira kay Aling Juday dyan sa kanto para mapakinabangan naman kita. Ma naman, kung hindi mo lang naman sanang ginasta ang perang inipon ni Papa para sa pag-aaral ko, hindi na sana kita kukulitin.
Naiiyak na usal ni Aika. Nag-init naman ang tenga ng ginang sa narinig at bigla itong napatayo sabay tapon sa mga gamit na nasa mesa. Nilapitan niya si Aika at paulit-ulit na sinampal-sampal na parabang hindi na nito alam ang ginawa. Buwisit kang bata ka! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang tatay mo! Buwisit ka sa buhay ko! Simula nung dumating ka, nagkanda malas-malas na ako! Sigaw nito na paulit-ulit pa ring hinahampas ang anak. Wala namang ibang naitugon si Aika kundi ang paghikbi lamang at pagpatak ng inosente niyang luha. Nang matapos ang ina ay pumasok na ito sa kanyang silid at doon na natulog habang ang naiwang si Aika ay umiiyak pa rin. Mugto ang dalawang mata ni Aika kinabukasan at ang buong akala niya'y kakausapin siya ng ina pero pagising niya'y wala na ito sa kanilang bahay. Susubukan niya pa sanang pumasok sa paralan kahit wala na lamang siyang baon. Pero huli na nang mapansin niyang nawawala ang kanyang bag pati na ang dalawang pares niyang uniforme. Sakto namang pumasok ang ina kaya doon na siya nagtanong. Ma, nakita mo ba ang mga gamit ko sa school? Pati na ang uniform ko? Alam ko naman na walang kasing tigas yung ulo mo at babaliwalain mo pa rin ang sinabi ko kagabi. Kaya oo, ang sagot ko dyan sa tanong mo. Nasaan po? Bakit? Papasok ka? O sige, kukunin mo sa likod bahay at baka hindi patuloy ang naging abo ang mga gamit mo. Labis ang panlalaki ng dalawang mata ni Aika sa narinig at dali-daling nagtungo sa likod bahay. Doon na nga siya napaiyak nang makitang nilalamo na ng apoy ang kanyang mga gamit, lalong-lalo na ang kanyang uniforme. Mas lalo naman siyang naiyak nang maalala niyang nasa loob pa ng bag niya ang kwentas na ibinigay sa kanya ng yumao niyang ama. Pero ngayon, tuluyan na nga itong naging abo. Walang magagawa yung pag-iyak mo dyan. Tumayo ka na't mangutang ka ng bigas kay Aling Juday. Samahan mo na rin ang ulam at gutom na gutom ako. Bilis! Utos pa agad ng kanyang ina. Galit na galit si Aika ng mga sandaling iyon pero wala naman siyang magagawa kundi ang sundin pa rin ang gusto nito. Sinubukan niya na ring mag-apply bilang kahira sa tindahan ni Aling Juday at ayaw pang pumayag ng matanda pero dahil sa awa na rin niya kay Aika kaya umuuna ito. Simula noong magtrabaho si Aika sa tindahan ni Aling Juday ay siya na ang bumubuhay sa ina. Sinubukan niyang magtago ng pera mula sa maliit niyang sahod para sa hangaring makapag-aral muli pero nakikita pa rin iyon ng kanyang ina. Lagi na ring natutulog si Jipoy sa kanilang bahay hanggang sa doon na nga ito tumira kasama nila. Noong unay, nababaitan pa si Aika dito pero kalaunay, napansin niya rin na medyo malagkit ang tingin nito sa kanya. Kaya naman, nang sila na lamang dalawa ng ina, ay doon niya ito kinausap. Naku anak, pagbutihan mo lang ang pagtatrabaho mo kina Aling Juday at pataas ng pataas ang sahod mo. Masungit lang ang matandang yan pero kapag naging mabait kang trabahante sa kanya, lalabas ang pagiging galante niyan. Masayang wika ng kanyang ina habang nakatingin sa perang galing pa sa sahod niya. Ma? Oh, bakit? Nasaan po si Kuya Jipoy? Linggo ngayon kaya tiyak na sa sabungan iyon. Bakit mo naman natanong? Dito na po ba talaga siya titira sa atin? Oo naman, hindi pa ba halata? Isa pa, mas maayos na rin yun anak para may kaagapay ako dito sa bahay. Pero ma, hindi ba't masyadong bata si Kuya Jipoy sa'yo? 27 pa lang po siya ma. Ano na naman ngayon? Nako, hindi mo pa talaga ito maintindihan kasi hindi ka pa umiibig. Tsaka, wala namang edad pagdating sa love.
Si papa mo nga, 7 years ang gap naming dalawa, pero kami pa rin ang ikinasal. At balak mong palitan kay Kuya Jipoy? Ma, alam mo namang walang trabaho si Kuya Jipoy. Ang lakas pang kumain. Ang budget natin for 1 week, nagiging 3 araw na lang. Natigil naman ang ginang sa pagbibilang ng pera at pinukulan ng masamang tingin ang anak. Magsasalita na sana ito nang biglang magsalita si Jipoy mula sa kanilang likuran. Hayaan mo at gagawa ako ng paraan para makahanap agad ng trabaho. Pasensya na Aika kung pabigat muna ako ngayon ha, pero sinusubukan ko naman eh. Babawi ako sa inyong dalawa. Oh, nga pala mahal, nanalo na naman ako sa sabong. May ulam na tayo mamaya. Wika nito sabay pakita sa patay na manok na mukhang natalo sa laban. Oh, Kitams, kung wala ang Kuya Jipoy mo, may libreng ulam kaya tayo ngayon? Oh, sige na Aika, kunin mo na itong manok para malinisan at maluto mo. Napayoko na lamang si Aika, saka pa kinuha ang manok at nilinisan na. Dumaan pa ang ilang araw at buwan ay ganoon pa rin sila. Tambay at nagsusugal pa rin ang kanyang ina, samantalang si Jipoy ay dakilang palamunin pa rin. Si Aika pa rin ang nagtatrabaho at hindi man lang nakakakuha kahit 5 duling mula sa kanyang pinaghirapang sahod dahil binibilang agad ito ng ina. At kasabay ng patagal na patagal nila sa ganoong setup ay ang pag-iral naman ng kadimunyuhan ng stepfather niyang si Jipoy. Minsan kasi ay nakikita niya na lang itong nakasilip mula sa labas ng kanyang silid. Wala kasi silang pinto at tanging kortena lamang ang nagsisilbing panakip doon. Pansin niya rin na palagi siya nitong tinitingnan kapag naliligo siya sa labas. Naiilang na si Aika, kaya naman nagsumbong na siya sa ina. Ngunit hindi man lang siya nito pinaniwalaan. Bagkus ay nagalit pa ito dahil gawa-gawa lamang daw ni Aika ang lahat. Wala nang ibang nagawa pa si Aika kundi ang isarili ang lahat. Hanggang isang araw, linggo noon, at dahil naglalaba ang ina sa malayong kapitbahay nila, ay si Aika na lang ang naiwan sa bahay. Ngunit ang akala lang pala niya ay nasa sabungan si Jipoy ay wala pala. Aika, sambit ni Jipoy na siyang nagpaigtad sa dalaga. Oh, Kuya Jipoy, akala ko nasa sabungan ka po. Iyon kasi ang sinabi ni Mama eh. Otal na otal at kinakabahan niya pang sabi. Iyon din sana ang plano ko eh. Kaso, naisip ko na baka maboard ka dahil wala kang kasama dito. Oh, okay lang po ako Kuya Jipoy. Oh, bakit parang nanginginig ka? Sabay hawak pa nito kay Aika. Kulang na lang ay lumabas ang puso ni Aika sa sobrang kaba ng mga sandaling iyon, lalo pa noong mas lumapit pa si Jipoy at dahan-dahang hinahawakan ang kanyang katawan. Kuya Jipoy, ano pong ginagawa mo? Mangiyak-ngiyak na wika nito. Diba sabi mo masyado akong bata para sa mama mo? Ha, may punto ka naman doon. Kaya dito na lang ako sa mas bata sa akin. Dalaga ka na, diba? Kaya pala, humuhulma na ng paunti-unti ang katawan mo. Aika, nakita mo ba ang... Tinig ng ina ni Aika na hindi natuloy nang makita sila sa ganoong posisyon. Umalis naman agad si Jipoy at parang wala lang na lumapit sa ginang. Oh, mahal, akala ko ba magsasabong ka? Oo sana mahal eh, kaso naubos na pala ang pera ko dahil tinaya ko na sa lato kanina. Tsaka kinakausap ko lang tong anak mo at sinasabi ko sa kanya na balang araw ako naman ang bubuhay sa inyo. Alam mo na, parang mag-ina ko na kayo eh. Oh, nga pala, bakit ka bumalik? Naiwan ko ang wallet ko eh.
Nakita mo ba, Aika? Baling pa nito sa anak. Baka nasa kwarto mo lang po, ma. Sige po, labas muna po ako. Nasabi na lamang ng dalaga saka dali-dali nang lumabas ng bahay. Anong nangyari doon? Ayun, emosyonal. Baka thankful lang dahil magiging kumplito na ulit ang pamilyang nawalay sa kanya. Oh, ganoon ba? Ikaw talaga ha? O siya, sige, titingnan ko muna ang wallet ko at aalis na din ako ulit. Tumango naman si Jipoy at nasapo na lamang ang sariling ulo habang nakatingin sa labasan kung saan tumatakbo pa rin si Aika. Habang si Aika naman ay hindi magkamayaw ang mga luhang kanina pa lumalabas mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil ang gusto niya lang naman sana'y manatili sa kanila upang makapagpahinga. Pero parang kakaiba na ang nararamdaman niya kanina kasama ang tatay-tatayan na si Jipoy, kaya mas makakabuting lumabas muna siya. Madilim na ang paligid nang maisipan niyang bumalik sa bahay nila. Sa dalampasigan lamang siya nanatili ng ilang oras at doon kinakausap ang hangin at nilalabas ang lahat ng sakit ng kanyang nadarama. Natatakot man siyang bumalik muli sa kanila dahil paniguradong madadatnan niya si Jipoy. Pero wala naman siyang magagawa. Kailangan niyang kumapit sa mapait niyang buhay at kung maaari, iiwas na lamang siya dito. Pagdating ay napagalitan pa siya ng tudo ng kanyang ina. Sinusubukan naman siyang i-comfort kunwari ni Jipoy pero umiiwas na siya dito na parabang nanditiri. Gusto niyang sabihin sa ina ang nangyari kanina pero nakatitiyak siyang hindi siya paniniwalaan nito kaya sinasarili na lamang niya ang lahat. Hanggang sa patagal ng patagal ay mas lalong gumagrabe ang nagiging sitwasyon niya sa kamay ng kanyang ama-amahan. Kapag kasi wala ang ina niya doon ay basta-basta na lamang itong pumapasok sa kanyang silid at doon na nagsisimula ang pag-aabuso. Tanging pag-iyak at paghikbi na lamang ang ginagawa ni Aika at nang sumubok muli siyang isumbong sa ina ang lahat ay sermon lamang ang kanyang napala. Tumigil ka nga dyan, Aika, at naninindig ang balahibo ko sa pinagsasabi mo. Galit pang wika ng ina. Ma, maniwala naman po kayo sa akin. Ako po ang anak ninyo. Naiiyak na wika nito. Wala ka talagang utang na loob kahit kailan. Si Jipoy ang pumalit sa obligasyon ng yumao mong ama. Kaya dapat lang na magpasalamat ka. Puro ka na lang sumbong, iyak at kanigahan. Alam ko naman na hindi mo gusto si Jipoy. Pero hindi naman tama yung gagawan mo siya ng kwento. Ma, nagsasabi po ako ng totoo. Umalis ka na dito sa harap ko ha. At baka mandilim ang paningin ko sa iyo. Baka marinig ka pa ng Kuya Jipoy mo at magtampo pa iyon. Alis! Tama nga ang hinila ni Aika. Hinding-hindi pa rin talaga siya paniniwalaan ng kanyang ina. Sinubukan niyang tiisin ang lahat, pati na ang pang-aabuso ng kanyang ama-amahan. Pero nang hindi na siya makatiis, ay nagpasya na siyang maglayas. Dala ang isang bag na may lamang mga damit, kaunting pagkain at tubig. Wala siyang dalang pera dahil hindi naman siya ang humahawak ng sahod niya. Hating gabi siya naglayas at pasikritong sumakay sa cab na paandar na. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng hangin, basta't gusto niya lang makalayo sa lugar nila. Nagising na lamang siya dahil sa paulit-ulit na hampas sa kanya ng manang driver. Hindi naman ganoon kasakit, sakto lang para magising siya. Doon niya na malamang umaga na pala. Uy, lintik na bata ka. Bakit ka ba dito sumasakay? Kung hindi pa ako bumaba para i-check ang mga i-deliver ko, hindi ko pa malalaman na may bata dito. Sino ka ba at saan ka nakatira?
Okay, ihahatid na kita pauwi at baka hinahanap ka na sa inyo. Ay naku, wag na po kuya. Okay na po ako dito. Pasensya na po. Okay, bababa na po ako. Dali-dali namang bumaba si Aika at naglakad na palayo. At dahil medyo nakaramdam siya ng gutom, kaya kumain na muna siya saglit. Tinitipid niya ang kanyang binaong pagkain dahil baka hindi pa siya makakita ng raket ng ilang araw. Nagpalaboy-laboy si Aika at naging batang lansangan, mag-isa at nalulungkot, pero sa kabila nooy, hindi pa rin siya sumusuko sa buhay. Naniniwala naman kasi siya na sa huli, giginawa din ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa hindi na lamang niya namamalayan na mahigit 5 taon na siyang nasa kalye at namumuhay mag-isa. May pasimpleng racket na din siya at nagtitinda ng kung ano-ano. Minsan na may kumakanta siya bilang iyon na din ang request ng mga mamimili. Maganda kasi ang boses ng dalaga at ngayon niya lang din nalaman na may talento pala siya sa pag-awit. Marunong din siyang magsulat ng kanta at nakagawa na siya ng 3 kanta na siyang lagi niyang inaawit kapag nagtitinda. Wala na siyang ibang pangarap ngayon kundi ang makabenta ng marami para makasurvive sa hirap ng buhay. Sa kabilang dako naman, nasa kaligitnaan ng traffic noon ang binatang si Limar habang hinihintay na makausad ang kotse niya. At dahil ramdam niya ang init ng panahon, ay binuksan niya ang bintana ng front seat. At doon niya biglang narinig ang isang tinig na animoy anghel na umaawit. Napakaganda ng awitin at hindi niya pa ito narinig noon. Manong, naririnig mo ba ang naririnig ko? Tanong niya pa sa driver. Ay, upo sir. Madalas ko na po iyang nakikita dito, lalo na kapag traffic. Nagbebenta po siya ng tubig. Ang ganda po ng boses, no? At ang ganda pa. Sagot naman ng driver. Napalingo naman agad si Limar at doon niya palang nakita ang babaeng kumakanta na akala mo'y hinihili ang buong pagkatao niya. Palangiti ang dalaga at mas lalo pa itong gumaganda kapag nakangiti. Malinis, makinis, matangkad, maganda at masayahin. Medyo may pagkamorena nga lang dahil na rin siguro sa pagbibilad nito sa araw nang walang nakatakip sa mukha. Agad lumalim ang pag-iisip ni Limar habang nakatingin pa rin dito at nakikinig sa malaanghel nitong boses. Pansin niya rin na masakit ang mensahe ng kanyang inaawit nito pero nakangiti pa rin. Doon na sumagi sa kanya ang malaking problema niya ng nakaraang araw at napangiti nang makita ang dalaga. Yes, I got it. Biglang sambit nito. Sir, ang alin po? Manong, kapag nakausad ka na dito, iliko mo na lang ang kotse ha, bababa ako. Po? Mainit po, sir. It's okay, I'm fine, Manong. I just need to talk to her. Pinal na usal ni Limar saka tuluyan nang lumabas ng kotse. Pagbaba ay nakita niya pang nabaling rin ang atensyon ng dalaga sa kanya. Kaya doon na siya ngumiti para naman hindi ito mailang. Ngumiti rin ng pagkaganda-ganda ang dalaga at nilapitan na siya. Magandang araw, sir. Tubig po? Ngiti pa nito sa kanya. Oh no, thanks. May tubig ako sa kotse. UC po? Candy? Bubblegum? Naku, hindi ako nag-UC. Tsaka wag na. Oh, ano pong sadya mo? Pwede ba kitang makausap saglit? Naku, gustuhin ko man po. Pero kailangan ko pa po itong ibenta lahat para may hapunan po ako mamaya. I'll give you 1,000 pesos. Kausapin mo lang ako saglit. Hala, sigurado po kayo, sir? Yes, I'm sure.
Pwede bang doon tayo sa hindi mainit na pwesto? Ay, opo sir. Teka lang po. Masayang naglakad ang dalaga na agad rin namang sinundan ni Limar. Nang makahanap naman sila ng pwesto, ay doon na sinabi ng binata ang pakay niya dito. Baguhan pa lamang kasi siya sa Showbiz Entertainment. May kumpanya din siya at ang kumpanya niyang iyon ay nagpro-provide ng mga actresses, actors at singers sa network. At dahil sa demanding system ng showbiz industry, ay atat na siyang makahanap ng singer dahil naghahanap sila ng taong kakanta sa theme song na palabas na ginagawa nila. Sinubukan na nilang magpa-audition pero hindi pa nila nakikita ang tamang tao na kakanta para doon, kaya stress na si Limar sa paghahanap. At iyon ang malaki niyang problema sa ngayon. Sinabi din nito sa dalaga kung ano nga ba ang balak niya at sinabing nakikita niyang may potential ito lalo pat maganda ang tinig niya. Masaya naman si Aika sa narinig pero nag-aalinlangan pa rin siya dahil unang-una kamakailan niya lang nadiskubre ang galing niya sa pag-awit at hindi din niya alam ang ibang style sa pag-awit. Kung papayag ka, sumama ka sa akin ngayon at mag-audition ka. Kantahin mo lang ang theme song and if maging fit ka doon, ikaw na ang kukunin namin. Pero sir, hindi po ako professional singer. Kumakanta lang po ako sa kalye at wala po akong experience dyan. Kaya nga, this is your chance para magka-experience. Isa pa, kapag pumayag ka ngayon, I'll give you time to practice the song para kapag audition time na, makuha mo na ng tama ang lahat. Saan ka ba nakatira? Naku, kahit saan lang po sir. Minsan sa ilalim po ng tulay. Minsan naman po sa ilalim ng puno. Pero madalas sa labas ng simbahan. Oh God, wala kang bahay? Okay, ganito na lang. Hahanapan kita ng matitirhan at ako na ang sasagot sa lahat basta pumayag ka lang na tanggapin mo ang offer ko. Saglit namang napaisip si Aika kung sa bagay ay pagod na rin siyang maging taong walang permanent address kaya nginitian niya ang binata at tumango. Iniuwi niya muna ang mga paninda sa pinagkuhanan niya at sumama na kay Limar. Nakahanap naman sila agad ng matitirhan ng dalaga at si Limar na ang nagbayad ng lahat-lahat at pinag-groceries pa nito ang dalaga. Pati damit ay siya na rin ang nag-provide. Nahihiya naman si Aika pero taos-puso pa rin siyang nagpasalamat dito. Sa isip niya'y sa sobrang effort ng binata ay parang wala na siyang karapatang hindian ang offer nito. Kinabukasan, bumalik namang muli si Limar sa bahay na inuupahan ng dalaga at ibinigay dito ang isang maliit na paper bag. Ano po to sir? Just open it. Nagtataka man ay binuksan pa rin iyon agad ng dalaga at doon na nanlaki ang dalawa niyang mata nang makitang isang mamahaling cellphone ang laman niyon. Oh, para saan po to? Para sa'yo, nandyan na rin ang number ko, kaya if you need anything, tawagan mo ako agad, okay? Kapag hindi naman ako makasagot, sinave ko na rin ang number ng sekretary ko, pati na ang company's number, para may matawagan ka just in case you have questions o may kailangan ka. Paliwanag pa nito. Pero sir, sobra-sobra na po to. Oh no, that's nothing, Aika. Wala lang yan kumpara sa pagpapasaya mo sa akin nung pumayag ka sa alok ko. You deserve it. Isa pa, nandyan na rin ang kantang kailangan mong i-practice. At kapag handa ka na, just tell me para sabay na tayong magpunta sa company. Sa tuwa, ay agad niyakap ni Aika ang binata. Nagulat man pero napangiti na rin si Limar at tinugon ito.
Panay ang ensayo ni Aika sa kantang Bituing Walang Ningning hanggang sa makabisado niya na nga ito at napagpasyahan ng sumama kay Limar sa kumpanya upang mag-audition. Noong unay, tensyonado at kabado si Aika dahil hindi naman talaga siya professional singer. Pero nang hawakan ni Limar ang kanyang dalawang kamay upang pakalmahin, ay doon na siya naging kalmado. Sa mga sandaling iyon ay iisa na lamang ang nasa isipan niya. Kailangan niyang makanta ng maayos ang awitin para hindi niya ma-disappoint ang lalaking hindi nagdalawang isip na tulungan siya. Aika, you're in 5 minutes. Are you ready? Uminom ka muna ng tubig. Bungad naman ito sa kanya. Kinakabahan pa rin po, sir. Pero ready na po ako. Porsigidong wika ng dalaga. Nang maisalang na siya sa audition, ay hindi lamang si Limar ang namangha sa boses nito, kundi ang iba niya ring mga kasamahan sa team. Sa ilang linggo nilang paghahanap ng tamang taong kakanta para sa theme song na ginagawa nilang palabas, ay ngayon pa lamang nila ito nahanap. At iyon ay walang iba kundi si Aika. Masayang napagkasunduan ng lahat na kunin na si Aika bilang singer ng palabas. Kaya naman masayang sinabi ni Limar dito ang magandang balita na siyang labis na ikinasaya ng dalaga. Well, I guess this calls for a celebration. Ngiting saad pa ni Limar. Dinner tayo together later. Sunduin kita sa bahay. Muli pa nitong tanong. Sir, nakakahiya po. Ano bang nakakahiya? I'm your manager now. At siguro naman deserve lang nating mag-celebrate. Kasi hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. And please, stop calling me sir. Feel ko tuloy, sobrang tanda ko na. You can call me Limar naman. Natawa naman si Aika sa narinig. Ang totoo'y nasanay na rin talaga siya sa sir kahit pa sino ang makaharap niya. Pati nga ang guard ay tinatawag niya ring sir. Sign of respect iyon para sa dalaga. Pero dahil nag-request na nga ito ay tatanggalin niya na. 30 anyos na ang binata pero hindi naman may kakaila na mukha pa itong nasa 22 anyos. Baby face kasi, medyo maarte, malinis at higit sa lahat maganda ang tindig. Pansin niya rin na maraming nagkakagusto sa binata dahil bukod sa sobrang gwapo nito, milyonaryo din ito. Inaamin niyang sa ilang araw na nilang pagsasama ay may lihim na pagtingin na din si Aika para dito. Pero sa isip niya'y sino lang ba siya para sa isang Limar San Jose na isang mayaman at successful na tao. Isa lamang siyang dihamak na babae na nagdalaga na sa kalye at hindi man lang nakapagtapos ng high school. Nang minsan ay matanong naman siya ni Limar tungkol sa educational background niya, ay sinabi niya naman dito ang totoo. Wala siyang mahihita sa pagsisinungaling, lalo pat isa si Limar sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. If that is, bakit hindi mo ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Gustuhin ko man, pero huli na ako sa biyahe Limar eh. 18 na ako at nagkakahiya na sa mga kaklase ko. Huli sa biyahe? Bakit? Kailan pa ba na-implement yan? May batas na ba na bawal nang mag-aral ang lampas na ang edad? Tsaka, walang huli o nauuna sa education, Aika. Hindi ito isang karera na kailangang may mauna o may mahuli. Ang importante, handa ka at pursigido ka. You know what? I'm willing to offer you a free education basta't maging confident ka lang sa sarili mo. Naiyak na nga si Aika ng tuluyan sa sinabi ni Limar kaya doon na siya nito dinaluhan.
Hey, why are you crying? Baka sabihin ng iba, inaway kita ha? Biro pa nito sa dalaga. Hindi ko lang po kasi alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo. Kung sino pa tong hindi ko kaano-ano at nakita lang ako sa kalye ay siya pang tumutulong sa akin. Samantalang ang sarili kong pamilya. Hindi na natuloy ni Aika ang ibig na sasabihin dahil nilamon na siya ng hikbi. Well, everything happens for a reason. May mga bagay din kasi na imbis sarili nating kadugo ang sumuporta sa atin, parang sila pa itong walang tiwala at hihilain tayo pababa. But what's important ay ang ngayon. You are you at kailangan mo nang magsimula ulit para magkausad ka. Hindi alam ni Aika ang dahilan kung bakit kapag si Limar na ang kasama at kausap niya ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Kung noon ay gusto niya lang namang makasurvive araw-araw, pero ngayon binuhay muli ni Limar ang pangarap niyang gusto niya ng ibaon sa limot. Napapayag ni Limar si Aika na mag-aral muli at kahit nahihiyay, hindi na iyon ininda ng dalaga. Basta ang goal niya ngayon ay makapagtapos ng high school habang sumasideline sa pagkanta. Sa bagong journey sa buhay ni Aika ay ni Minsay hindi nawala si Limar. Kung kaya niya lang bigyan ng medal ang 10 taong sumusuporta sa kanya, ay ibibigay niya ang lahat ng medalya sa gwapong binata. Minsan tuloy ay bigla niya na lamang natatanong sa sarili kung ano ba ang ginawa niyang kabutihan at patuloy siyang binibless ng Diyos ngayon. Ibinigay din nito si Limar sa kanya na siyang dahilan kung bakit patuloy siyang nakatayo ngayon. Gabi noon at nasa bahay lamang si Aika habang abalang nag-aaral nang marinig niya ang katok mula sa labas. Nang buksan niya ay si Limar ang naroon na may dala pang 2 box ng pizza at 2 iced coffee. Napatingin pa si Limar sa sangkatutak na notes sa maliit na mesa ni Aika, kaya bahagya siyang napaatras. Oh, I'm sorry. I guess wrong timing ako. Huh? Wrong timing? Bakit naman? Tawa pa nito. Ang dami mo kasing notes dyan, oh. Nag-aaral ka yata at ayaw naman kitang isturbuhin. Okay, iiwanan ko na lang itong binili ko and continue what you're doing. Natawa naman si Aika at agad na hinawakan ng kamay ng binata bago pa hinila papasok. Ano ka ba? Pwede ko namang ipagpatuloy yan mamaya eh. I need a break. At saka, boring kumain ng mag-isa, lalo pat ang laki nitong pizzang dala mo. Are you sure? Oo naman, mas okay na rin na busog ako while nag-aaral. Okay then, let's eat first. How's school naman? Doing well? Oh yeah, thank you ha. Akala ko kasi pagtatawanan ako ng mga kaklase ko, pero hindi pala. Mataas nga ang respeto nila sa akin eh, kaya nagpapasalamat na rin ang teacher namin dahil hindi na siya masyadong naninirmon. Oh, that's great. Wala naman bang nagpaparamdam sa'yo doon? I mean, some sort of guys na may crush sa'yo? What? Wala ah. Tsaka, ang babata pa ng mga kaklase ko. Pinakamatanda is 15, tapos ako 18 na. Diyos me. Wala din yan sa isip ko, no? Ayaw kong sayangin ang offer mo, kaya pinagbubutihan ko. Ginulo naman ni Limar ang buhok ni Aika at dahil sa sinabing iyon ng dalaga ay medyo nakahinga siya ng maluwag. Kainan, kwentuhan at asaran lang ang naging routine ng dalawa. Nang matapos na nagpaalam na si Limar para bigyan pa ng oras ang dalaga na makapag-aral muna.
Sa paglipas ng ilang mga araw ay naging masaya ang buhay ni Aika. Ngunit kasabay din noon ay ang mga pahiwatig ni Limar sa kanya. Hindi naman siya assuming pero ramdam niya na may gusto ang gwapong binata sa kanya. Minsan na rin itong nagsasabi ng mga sweet words na parabang papunta na sa panliligaw. Madalas din itong nagpapadala ng gifts at kung hindi man siya ang personal na nagbibigay, may uutusan siyang iba para ibigay iyon kay Aika. Noong unay, gusto lamang isipin ng dalaga na ginagawa lang iyon ni Limar as manager-employee relationship nila. Pero habang patagal ng patagal ay parang kakaiba na ang mga galawan at diskarte nito. Pilit man itanggi ng dalaga pero sa loob-loob niya'y gusto niya ring marinig mula sa bibig ni Limar ang gusto nitong iparating sa dalaga pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Hanggang sa marami na nga ang nag-request, nagawa ni Aika ng music video ang kinanta niyang theme song sa isang palabas dahil marami na ang nahook sa boses niya. Hindi naman kasi siya kilala ng mga tao dahil tinig niya lang ang napapakinggan ng mga ito. Pero nang mag-viral ang request ng taong bayan ay wala nang nagawa pa sina Limar kundi ang ipakilala na ang tinig sa likod ng magandang awiting iyon. Kaliwa ang interview agad ang pinasok ni Aika sa Philippine TV matapos may labas ang kanyang music video na pumalo sa ilang milyong views sa internet world. Kumakanta na rin siya ng ibang piyesa at pati ang 3 kantang sinulat niya'y nag-viral agad. Kasabay naman ang pagsikat lalo ni Aika ay ang pagtatapos niya sa high school. At ganoon pa rin, si Limar pa rin ang nandoon para sa kanya. Kaya naman walang ibang pinasalamatan si Aika kundi si Limar lamang. Congratulations, you made it. Sabi ko naman sa iyo, diba? Kaya mo. Masayang wika pa ni Limar. Hindi ko naman magagawa tong lahat without you. Ikaw at bukod tanging ikaw lang ang nagtiwala sa akin. Ikaw lang ang nagsabing kaya ko kahit parang ayaw ko na. Wala tong lahat kung wala ka, Limar. Emosyonal na wika naman ng dalaga. Gusto ko sanang yayain kang mag-dinner sa labas. But I guess bukas na lang dahil alam kong emotional ka pa ngayon. Masayang masaya ko para sa iyo, Aika. At salamat naman sa iyo, di mo ako iniwan. Bakit naman kita iiwan? Bakit ko naman iiwan ang babaeng mahal ko, di ba? Pansin ni Limar ang pagkabigla ni Aika pero hindi siya nagpatinag bagkus ay nagpatuloy lang sa pagsasalita. Look, alam kong alam mo na nahalata mo na ang mga gestures ko towards you. I made it so obvious para kahit dahan-dahan lang ay mag-sink in agad sa iyo ang gusto kong iparating at hindi ka mabigla. Aika, I like you. I like you so much. And despite our age gap, wala akong pakialam basta tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Limar, mabait ka. Pero hindi ako ang babaeng babagay sa iyo. Besides, may marami pang babae na nagkakagusto sa iyo na mas maganda at may mga pangalan na di gaya ko. Wala naman akong pakialam sa kanila eh. Just so you know, ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba. Hindi naman kita minamadali eh. Sinabi ko lang to dahil I know marami nang nagkakandara pa sa iyo ngayon at ayaw kong magsisi sa huli dahil lang hindi ko to nasabi sa iyo. But if you don't want me talaga, I'll respect that. Napaisip naman ang dalaga saka hinawakan ang mukha ni Limar. You know, I keep asking God
Kung ano ba ang nagawa ko to deserve all of this, including you, Limar. Yes, napapansin ko ang mga moves mo at mga pahiwatig mo, pero hindi ko na iyon ginagawang big deal dahil alam kong hindi ako bagay sa iyo. Pero sa sinabi mo, parang mas magsisisi ako kapag iisipin ko na hindi ako ever babagay sa iyo at hahayaan na lang kita. Kasi ngayon pa lang, parang hindi ko na nakikita ang saya sa buhay ko kapag wala ka. Katulad nga ng kanta, diba? Para akong isang bituin na kapag wala kay, hindi nagniningning. Ang bituin dapat lang na magningning. And with that, I need you, I love you, and I want you. Ikaw ang ningning na kailangan ko. Ikaw lang, Limar. Kaya kung makakapaghintay ka pa, I'm willing to surrender myself to you. Kahit ilang taon pa yan, Aika, hihintayin ko. Nagyakapan naman ang dalawa at noong gabing iyon, parehas gumaan ang mga loob nila dahil sa wakas ay nagawa na nilang umamin sa isa't isa. Patuloy pa rin sa pagkanta si Aika at kalaunay sinagot niya na rin si Limar. Nag-shine ang kanyang karera sa pagkanta at kasabay noon ay ang pagpapatuloy niya sa kolehiyo bilang isang nursing student. Bukod pa doon, nagpakita din sa kanya ang kanyang ina at ang kinakasama nitong si Jipoy. Sobrang namayat ang ina, pero hindi malaman ni Aika kung bakit imbes na inis at puot ang maramdaman niya dito ay awa pa. Binigyan niya ito ng pera at nangakong magpapadala ng allowance buwan-buwan para sa ginang. Iyon na lamang ang maibibigay niya dahil ayaw niya nang bumalik pa sa lugar nila. Humingi na rin ng tawad ang ginang at sino ba naman siya para ipagkait iyon. Kaya pinatawad niya rin ito agad. Ang tungkol naman sa ginawang pang-aabuso ni Jipoy sa kanya noon ay hindi niya pa maibibigay ang kapatawarang iyon ngayon. Pero handa naman siyang magpatawad, hindi pa lang ngayon. Mas lalo pang ang sumikat si Aika at ang nobyong si Limar pa din ang manager niya. Kasabay naman ng pag-graduate niya sa kolehiyo ay ang agarang proposal nito na nauwi agad sa kasalan. Nang mga panahon ding iyon ay tuluyang magaan ang loob ni Aika, lalo pat napatawad niya na ng tuluyan ang lahat ng taong nagkasala sa kanya. Ayaw niyang dalhin ang sama ng loob niya sa panibagong journey na haharapin niya kasama ang kanyang asawa. Ngayon, kontento na ang dalaga sa kung anumang meron siya dahil mas lalo pang nagningning ang buhay niya dahil sa pagdating ni Baby Anika. Para kay Aika, isa lamang siyang simpleng bituin noon na walang ganap hanggang sa lumating si Limar na nagbigay ningning sa madilim niyang mundo na mas lalong pinaningning pa ng unique kaiha nila ngayon. The end. Oh my gosh, what a beautiful story. I love this one. You know what, mga kaibigan? Nabuo ang story na ito kasi one time nag-reply ako sa mga comments. And then I saw one of the commenters. Her name is Luningning. I love the sound of her name, Luningning. And I love the meaning also. Meaning kislap, brilliance, liwanag, kumikinang, shine, or spark. So I wrote the story plot at sinend ko ni Regine. At ito na. Ang ganda, right? Alright. Thank you my co-author, Regine. And shout out to Luningning. Alright. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo
kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Already, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.